ano nga po ba talaga yung essence ng Christmas? Ang thoughts ko po dito mga kapatid, it is a very memorable commemoration sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon po, in a way na He provided yung atin pong, kumbaga, solusyon sa problema ng pagkakahiwalay natin sa Kanya. So Christmas is really commemorating yung pagdating ng atin pong tagapagligtas. Sino po yung tagapagligtas na yun? Ang Panginoong Jesus. It's the start na makikita natin yung promise ng Panginoon. Bago pa man po yan na i-reveal sa New Testament, yung bagong tipan, we have been prepared. Kahit po basahin natin yung Old Testament, I encourage you po mga kapatid, to really, truly read the Bible po sa pang-araw-araw na buhay po natin. Dito po natin makikita na talagang ginawan na ng Panginoon ng paraan. Nagkasala pa lang si Adan at si Eva, ginawa niya na ng paraan. So the Old Testament is really paving the way para sa parating na ito na nga good news. And itong good news na ito yung season na ito, hindi man ito yung exact na araw kasi sabi nga nila, sabi ng mga dalubhasa, hindi naman talaga winter nangyari ito, pero nonetheless, yung essence, ng kinocommemorate natin, and that is fulfillment ng promise po, na pinadala yung sasalba po sa atin. So, sana po, and I know I understand, right, with itong modern world natin ngayon, yung Christmas becomes very consumeristic. It's, pag Pasko na-excite na yung mga bata kasi pwede na bisitahin si Ninong, si Ninang, right? Mga tao na-excite na kasi magkakainan na naman. Hopefully, low carb pa rin kayo. People are excited to receive presents, gifts. Pero wag po sanang mawala sa ating diwa kung bakit nga ba meron tayo nitong season na ito. Sana ito ay maging daan kasi sometimes, seasons like this can bring together yung mga pamilya na nagkahiwa-hiwalay, mga relationships na na-break. Hindi man mangyari sa mga ordinary na pagkakataon. Sana po itong Pasko na ito po ay maganap para doon sa mga naghahanap ng kapayapaan, pagpapatawad sa buhay, yung comfort sa kanila pong pighati. Usually people, kapag ito na season na ito, people are a bit more open, kasi there's something about this season when you think about yung pagbubulay-bulay mo and you think about yung ating Messiah. Ito yung commemoration ng kanyang pagdating. There's something about that opens people's hearts. And so yung mga dati-rating mga pamilya na hindi magkakasundo, minsan talaga sa Pasko, sa time na yan, people soften up. So kung ikaw kapatid ay may na-experience in your life na medyo may konting hidwaan sa mga mahal mo sa buhay, hindi kompleto ang pamilya, medyo may mga hinanakit ka, consider po yung message ng season na ito. It is a message of hope. Ito po ay napakaganda pong gift of hope na kahit yung mga broken na, pwede pa po yan ma-fix. Pag tayo talaga nag-surrender sa Panginoon, pwede po yan maayos, mga kapatid. Kahit nga po tayo, na yun nga, na nahiwalay sa Panginoon, pwede rin po tayong mapalapit ulit at magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Yan din po ang wini-wish ko para sa inyo. Kung sino ka man na nakakarinig nito, na meron kang pinagdaraanan sa buhay mo, meron kang hinagpis dyan sa puso mo, may mga hindi ka pa napapatawad, nasaktan ka or nakasakit ka, pero nahihiya ka or nag-aalangan kang humingi ng tawad at nagkahiwa-hiwalay kayo, nagkasamaan ng loob, please consider itong season na ito as a season of reconciliation, a season of hope, a season kung saan ikaw rin ay maaring magbigay ng mercy, ng grace sa kung sino man ang nakasakit sa iyo. Kasi po, yun po ang message ng pagdating ng ating Panginoon po. It is a gift, a very precious gift na ibinigay sa atin with the grace and mercy ng ating pong Panginoon.